Isa pong muling magandang araw sa inyong mga giliw kong kapatid sa pananampalataya. Muli po tayo ay nagkatipon at nagkasama-sama sa araw na ito upang atin pong muling pagsaluhan ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. Muli po ang inyong kapatid at kamanggagawa sa ating dakilang Panginoon, si Pastor Lino Magtibay po ng Father's House of Europe. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat ito pong pagkakataong ito ay natatangi sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na atin pong pag-aralan muli ang kanyang mga salita sapagkat alam niyo mga kapatid, pinakamahalagang bagay sa buhay nating mga mananampalataya na tayo ay nananatili sa kaaral ng ating dakilang Panginoon. Bagamang ang karamihan sa atin ay dumaranas tayo ng maraming mga pagsubok sa buhay, ay tayo po ay naniniwala na ang ating dakilang Panginoon ay palaging kasama natin sapagkat siya ang may pangako nito, siya ang may sabi po nito. Bagamang ang mga pagsubok na kinakaharap natin ay hindi po ito bago sapagkat ito ay pangako o ito po ipinagpaunang sabihin ng ating dakilang Panginoon na ang sinumang susunod sa kanya ay daraan sa mga pagsubok pero isang bagay ang katiyakan na sinabi ng ating dakilang Panginoon na tayo ay sasamahan niya at wika nga niya sa Biblia, sa Philippians chapter 1 verse 6, sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Philippians, sabi niya, I am very confident to the very this thing that who began the good works in you, he will bring it into completion till the day of His Son, Jesus Christ. Yun po yung ating malaking pinanghahawakan na pangako ng Panginoon na siya yung nagpasimula ng mabuting gawain sa ating buhay. Kaya naman mga kapatid, lagi natin tatandaan na bagaman nakakaranas tayo ng hirap, ng pagod sa buhay natin bilang isang mananampalataya, ay huwag nating ipagtataka ang mga bagay na ito sapagkat ito'y pinagpaunan niya at lagi nating tatandaan ang kanyang mga pangako ay totoo. Lagi nating tandaan yung paalaala sa mga mananampalataya, sabi po sa aklat ng Hebreo, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. So mga kapatid, kaya naman po, bagamang ako po'y nakakasama lamang ninyo sa pamamagitan po ng ganitong platform, ay isa pong malaking karangalan, isang malaki pong honor para po sa akin na ako po ay makapaghatid o gamitin ng Panginoon upang makapaghatid ng kaunting ng kanyang mensahe sa bawat isa. At ako, tunay po na ako ay nabi-bless. At inihihingi ko rin po sa inyo ng panalangin na nawa ay huwag niyo pong kaliligtaan ang mga kapatid po ninyo dito sa Europe, yung pong ating simbahan na atin pong pinangangasiwaan na tunay po na marami din po tayo kinakaharap na mga pagsubok, lalong-lalo na po that there is a big difference between the Filipino culture because I'm handling a church which is totally different to our culture. It is a multicultural church and kung mapapansin po natin that yung pong Western mentality is more different to our values mga kapatid. Kaya naman po, hinihingi ko po ng panalangin sa inyo na ipanalangin niyo po ako at ang aking sambahayan upang magpatuloy sa gawain ito ng ating dakilang Panginoon, that our God will continue to equip me and the rest of the brethren here in Europe, mga kapatid. And alam niyo po mga kapatid, akin pong tunay na nami-miss yung ganitong uri ng pagpapahayag ng mabuting salita ng ating dakilang Panginoon sa wika po natin at sa wikang Ingles sapagkat kapag po tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita dito ay
atin pong ginagamit ang lengguwaheng Italyano sapagkat yun po ang language na kung saan pupuwede po tayong, makapag-communicate sa ating pong mga mananampalataya. And it's really hard for me to adapt because it is not my first language kumbaga, but God is good and He is the one who is sustaining me, mga kapatid. Ngayon po, ipagpapatuloy po natin mga kapatid ang ating, pag-aaral doon sa o pagninilay doon sa salita ng ating dakilang Panginoon, yung kaniyang kapahayagan ayon sa ebanghelyo ni Juan na kung saan ay meron siyang 7 claim na sinasabi at isa nga po doon yung pag-aaralan natin na sabi niya po doon ay yung pong matatagpuan po natin 'to sa John sa chapter 10 verses 7 to 9. And with your indulgence po mga kapatid, I was not able to prepare a slide for this study mga kapatid because I'm quite too busy mga kapatid and hindi ko po talaga napansin yung schedule ko na ako po pala yung gagawa po nito. But nevertheless, alam po ang akin pong panalangin ay ang banal na espiritu po ang patuloy na mangusap sa bawat isa po sa atin. Kaya naman po, bago ko po basahin yung pong ating teksto na dapat pong pag-aralan sa mga sandaling ito ay hinihiling ko po na ang bawat isa po sa atin ay itungo natin ang ating mga ulo, atin pong ipikit ang ating mga mata, tayo po ay pasumandaling magsumamo sa ating dakilang Panginoon. Humingi po tayo ng kapatawaran at humingi po tayo ng karunungan upang atin pong maunawaan ang Kanya pong nais ituro sa atin sa mga sandali pong ito. O manaming Diyos, kami po Panginoon nagpapasalamat sa iyo sapagkat kami binigyan mo ng pagkakataon na dumulog sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Tunay o Diyos na naunawaan po namin na hindi po kami, Panginoon, karapat-dapat sapagkat kami po ay makasalanan. Ngunit naniniwala po kami, Panginoon, na ang iyo pong pag-ibig ay higit na malaki sa amin pong kasalanan, na iyo pong pagmamahal ay higit pong mas matingkad, Panginoon, kaysa dumi na meron kami sa aming puso, Panginoon. Kaya o Diyos, inihiling po namin, Panginoon, na patuloy mo pong linisin, patuloy mo po, Panginoong, hugasan kami, Panginoon, upang makita po namin, Panginoon, at maranasan po namin, Panginoon, ang yung pong pag-ibig na iyo pong inihahandog at iniaalay po sa bawat isa sa amin. Lord, we lift up to you that you will continue to open our eyes, open our hearts so that we may understand, O Lord God, the things that you want us to learn in this morning, O Lord God. Hallelujah. Ito po'y samo namin at dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, katulad po ng nabanggit ko, ngayon po ay ang atin pong titulo o yung title ng atin pong pag-aaral ngayon, yung pagninilayan po natin, yung pong isa sa sinabi ng ating mahal na Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Juan na sa Kabanata 10 ay ganito po ang nasasaad. Atin pong simula sa talatang 7 hanggang na pong 9 at ito po ibabasahin ko sa wikang Ingles na ganito po ang pagkakasabi. Therefore, Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. Also, who comes before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Ito po'y binasa ko sa New International Version. Basahin po natin sa New American Standard Version, ganito po ang pagkakasabi. Kasi po, ang ginamit po dito ay yung wikang gate sa wikang Ingles. Atin po basahin sa ibang sali ng Biblia, ganito po ang pagkakasaad. Sabi po dito, so Jesus said to them again, truly, truly I say to you, I am the door of the sheep.
All those came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will be go and out and find pasture. Diyos po magpala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, ito po yung ating pag-aaralan. Pero atin pong basahin yung isang kwento na kung saan ay doon po natin ibabase yung pag-aaral natin bakit sinabi dito na o bakit kini-claim ng ating Panginoong Hesukristo na siya yung pintuan ng mga tupa. Atin pong basahin yung um, sa aklat ng Exodo, mga kapatid. Atin pong simulan um, sa kabanata 12. Atin po itong sisimulan sa mga talatang 5 hanggang na po ng 13. Ganito po yung pagkakasabi. Let me read it in English, mga kapatid. Okay? So sabi po dito, your lamp shall be unblemished male, a year old. You may take it from the sheep or from the goat. You shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel is set to kill it at twilight. Moreover, they shall take some of the blood and put it into the doorpost and on the lintel and the houses which they eat. They shall eat the flesh and the same night roasted with fire, and they shall eat it with unleavened bread and bitter herbs. Do not eat of any raw or boiled with all water, but rather roasted with fire, both its heart and leg along with entrail. And you shall not leave any of other until morning, but whatever is left, or until morning, you shall burn it with fire. Now you shall eat it in this manner with your loin girded, and your sandals, and your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it haste. It is the Lord Passover. For I will go through the land of Egypt that night and will strike down all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord God. The blood shall be sign for you on the houses where you live, and will I see the blood, I will pass over you, and no plagues will be before you to destroy you when I strike the land of Egypt. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Alam niyo, mga kapatid, kung papansinin po natin ito, we cannot really appreciate what is written in the New Testament when we don't really understand the Old Testament. Alam niyo po, yung pong pag-aaral ng Biblia, especially dito po sa Gospel, when Jesus is talking something or saying something or proclaiming something, we need to understand why he is saying this. And alam po naman natin, and we believe, and I hope that everyone na nakakapanood po ng mensahe pong ito ay sumasang-ayon po kayo na every book in the Old Testament is pointing to Jesus. From the book of creation up to the book of Malachi, it is pointing everything to Jesus, mga kapatid. Now, going back po, mga kapatid, dito sa ating pong pinag-aaralan, sabi ni Jesus, ayon sa ebanghelyo ni Juan, sabi niya, I am the door of the sheep. Pansinin po natin do sa Exodo, sabi po, yung dugo, ilalagay ito doon sa pintuan, doon sa hamba ng pinto, doon sa, ang pagkakasabi, doorpost, mga kapatid. And when the angel of death comes, sabi niya, yung pong
magpapas over. Kumbaga, ah, lalampasan ng anghel ng kamatayan yung mga nasa sa loob nung pintuan na kung saan may dugo ng kordero, mga kapatid. So this is more on kumbaga yung theological and historical study. But ito po ay napakahalaga para po sa atin mga mananampalataya to strengthen our faith and to really put our trust in Jesus, mga kapatid. Kasi alam po ninyo, yung pong claim ni Jesus na yan ay sinasabi niya, He is the only legitimate way for us. He is the only legitimate way as a Christian na kung saan makakasumpong po tayo ng kapahingahan. Makakasumpong po tayo noon ng healing, ng restedness when we enter to the gate, mga kapatid. And the gate is Jesus. Siya po yung pintuan na kung saan dapat po tayo papasok, mga kapatid. O dapat yun po ang ating pasukan. Sabi po dito, sapagkat ang pangako ng Panginoon, sabi niya dito, ating pong himaying mabuti, ating pong pag-aralan. Sabi niya po dito, so Jesus, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. Okay? All those who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Okay. So, this is itong pahayag ni Jesus na ito. Lahat ng mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at tulisan. Sabi niya ganoon. Ngunit ang mga tupa ay hindi sila dininig. So, itong uri ng pangungusap na ito ng Jesucristo ng ating Panginoong Jesus ay kumbaga ina-assume niya na yung tunay na tupa niya ay hindi dinidinig yung tinig ng mga nauna sa kanya. Sapagkat yung tinig ng mga nauna sa kanya, ito yung mga magnanakaw at mga tulisan. Yan ang sabi. Diba? Now, magkaroon po tayo ng pag-analyze, atin pong analisahin, atin pong pag-aralang mabuti. Sino ba itong mga tulisan at mga magnanakaw? Tandaan po natin, ito po ay hindi, it is an idiomatic expression. It is, kumbaga, ito'y pagsasalarawan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa nangyayari. Sapagkat meron po mga sirkumstansya tayo sa buhay, lalo na po sa ating kapanahunan ngayon, na ang tinutukoy na magnanakaw at mga tulisan ay yun pong prinsipyo ng mundo, yung pong worldly principle, which is not conforming to what God has want us to accomplish, mga kapatid. And this is very evident right now, even in our community, even within the church. Kung mapapansin po natin ngayon, there is so much churches right now or community or group that are teaching something which is not biblical. They are using Bible, but they trying to exploit or manipulate the word in the Bible in order for them to um, um, yung ibigay nila o ipakita nila yung sarili nilang kagustuhan. Kumbaga ginagamit nila yung salita ng Biblia upang i-justify nila yung bagay na nais nilang mangyari, especially when it comes to manipulating people, mga kapatid. And we need to be very careful with this. Because if we are really tayo yung tupa ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi pinakikinggan yung mga ganon. So, means that if we really following Jesus, we only need to hear the voice of our shepherd. Diba? Kasi yung pong naunang verse dito, kasi siya po yung mabuting pastol, di ba? Ngayon naman siya yung pintuan ng tupa.
mga kapatid. So, lagi po natin tatandaan na sabi po dito, sabi niya, I I am the gate, or I am the door, sabi niya doon. He is the only legitimate way. Anyone who enters him find what? Find safety and belonging. So yun po yun. Ang sino mang papasok doon, ang sino mang pupunta roon, makakasumpong ng ano ba sa Tagalog po yung safety, makakasumpong po ng proteksyon at it will find safety and belonging. Yan po yun. So, tandaan po natin na ang ating Panginoong Hesus, sabi niya doon, it is not just only a physical door, it's all about the access, our access to God and spiritual life. Yun po yun. Sabi po dito, ano ba yung sabi doon, will be saved. So, being rescued from danger. Di ba? Sabi niya doon, makakasumpong tayo ng kaligtasan. Saan tayo ililigtas? Mare-rescue tayo doon sa danger ng sin, separation from God. And it will give us security, and it will secure our relationship with God, mga kapatid. Yun po yung pinakamahalaga dun na kapag po tayo ay dumaan dito sa pintuang ito, o si Jesus yung pintuan natin, it will give us a security, assurance. Sabi nga po namin dito sa Italia, meron pong certezza, meron pong certainty na tayo po ang ating pong relasyon sa Diyos ay siguro, which means ay sure yung pong ating um, uh, um, relasyon sa ating dakilang Panginoon. At sabi po niya, sabi pa rin po dito, will go out and find pasture. Sabi po dito, I am the door. If anyone enters me, will be saved and will be go in, out, and find pasture. Okay. So, sabi po ito, go in and out, freedom, not imprisonment. Okay. Let me be clear with that. Kapag po tayo ay naki-Jesucristo, o tayo po ay si Jesus po ang ating Panginoon at tagapagligtas, we have freedom. Freedom to do His will, mga kapatid. Anong ibig sabihin po nito? Kasi minsan, akala natin kapag tayo sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, naiisip natin, bawal ganito, bawal ganito. Tandaan po natin ito. If we choose Jesus, obviously, we need to do what He is telling us to do. He is not, kumbaga hindi niya tayo pinaiikot doon hindi tayo parang manika. In fact, binigyan niya tayo ng freedom. And what that is freedom? Freedom from sin. Freedom to have sin. 'Di ba? Yung freedom na tayo ay magkasala. Kumbaga, tayo ay inaalis niya tayo doon sa freedom na magkasala tayo. Kumbaga tayo ay may protection doon. Yan po sabi doon. At sabi niya, makatatagpo ng pastulan. Ibig sabihin, provision, nourishment in life. Yan po yung sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Now, mga kapatid, tayo po ay every Friday or Sunday, or if there is always an opportunity, we participate in the church. And that is a good thing. This is a good thing. But remember this, brother and sister, more than attending the church, we need to know and we need to really understand that our life must be based to what Jesus is telling us, mga kapatid. Because attending the church, it doesn't make us Christian. Attending the church, it doesn't give us salvation. But if we follow Jesus, if we enter to the door, as he said
na siya yung pintuan natin. Tandaan natin, the first thing that we have is safety and salvation. Going back do sa story na binasa natin, which is in Exodus, sabi po doon mga kapatid, ay yung pong angel of death pag pumasok, pag nakita that there is blood in the doorpost, lalampas yung angel of death. Would you imagine that in our lives? If we let Jesus be our door, the angel of death will pass by. Ay alam po natin mga kapatid that the angel of death, it brings destruction, it brings chaos, it brings uncertainty. But if we enter to the door, which is Christ, even there is an angel of death, we are safe and sound. Why? Because of the blood of the Lamb. Because Jesus is our salvation. Yun po yun. Hindi lamang po mga kapatid, ang sinabi sa atin ay tayo ay magkaroon ng yung nourishment, at yung certainty mga kapatid. Kaya naman kung papansinin natin sa lahat ng ebanghelyo na nasulat, ang ebanghelyo ni Juan na kung saan ang paraan ng pagre-record ni Apostol Juan ay kanyang ikino-quote mismo galing sa mga labi, sa bibig ng ating Panginoong Hesus, yung claim na yon. Kaya lagi tandaan po natin ito, mga giliw kong kapatid sa pananampalataya, na kapag tayo may pinagdadaan ng mga problema, kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, always remember this: I am a sheep and my door, and the door that I'm going, napapasukan ko ay si Jesus. Remember that. We need to remember that. Tandaan po natin, lalo na mga kapatid, kapag tayo ay maraming inaalaala, marami tayong pinagdadaanan, may mga sakit tayo, meron tayong financial problem, something like that. Mga kapatid, always remember this: Jesus give us restedness. Jesus give us security. Jesus give us protection because He is the door. And let me go back, bago ko po makalimutan mga kapatid, doon po sa sinabi niya, those who came before me are thieves and robbers. Please, mga kapatid, continue to examine ourselves. There are so many robbers and thieves in our lives. If we are living in a wrong relationship, I think it is about time for us to rethink something na about time for us to repent and follow truly our God, our Lord. As I've said, mga kapatid, huwag nating i-deceive yung sarili natin na because I'm serving the Lord by going to the church, participating in the church, or something like that. No.
hindi po natin, mapapawi ang katotohanan sa bagay na yun. Kaya naman kung talagang mahal mo ang Diyos, nagmamahal ka sa Kanya, nagmamahal ka kay Jesus, I think we need to follow to what He is saying. Pastor mabigat, Pastor mahirap, Of course, mahirap talaga yun because that is the way we kumbaga diyan tayo nasanay. But if we let our God, if we let Jesus in our lives, there's nothing impossible to Him. Because He is the God of the impossible. He can do miracle. He is the promise keeper. He is the miracle worker, mga kapatid. That is our God. That is our Jesus. That is our Savior. Siya yun. And there's nothing, walang katulad niya, mga kapatid. Kaya po, ang dalangin ko, mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na nandiyan po sa Arabia, sa mga karatig po, huwag po tayong ma-deceive. Let us continue to serve Him. Let us continue to follow Him no matter what happened, no matter what circumstances we have. And it is true na talagang minsan dumarating talaga very overwhelming yung mga sitwasyon na nangyayari. But remember this, brother and sister, remember this. Remember this. Fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Philippians chapter 1 verse 23. Sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Tandaan po natin yun. Philippians chapter 1 verse 6, I am confident to the very thing that the one who started a good works in you, He will bring it into completion till the day of His Son, Jesus Christ. And who is the one who started the good works in us? Philippians chapter 2 verse 13. Sabi po dito, for it is God who works in you both will and to the work for His good pleasure. Yan po yun. Kaya naman po mga kapatid, tandaan natin, Philippians chapter 3 verse 14, I press on toward to the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Press on. Till we claim the prize of the upward call. And what is the price of the upward call? Ano po ba yon? Sabi po sa Romans 8:29, to be conformed to the image of His Son. Why we need to be conformed to the image of Son? Because if we conform to the image of His Son, that is the only time that we can glorify and put smile to the face of God. Because only Jesus can give smile to the face of the Father. Sabi niya, this is my Son whom I please. Listen to this. So if we become Christ-like, if we conform to the image of His Son, always remember this, we are putting smile in the face of God, brothers and sisters. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, mga kapatid kong minamahal sa Saudi Arabia, lagi po natin tandaan, no matter what happened, we are His workmanship. Tayo po yung isang kimpalamputik na tayo ay hinuhubog sa kamay ng magpapalyok. And that is our God. So remember this, brother and sister. Jesus is the door of the sheep. The one who enters will find restedness, will find good pasture. Sana po sa konting bahagi na inyong kapatid sa pananampalataya, si Pastor Lino po.
ay tayo po'y napagpala ng ating dakilang Panginoon. Continue to pray for me and for the brethren here in Europe, and because we are continually praying for you, mga kapatid, especially po sa gawain po natin diyan sa Saudi Arabia at sa pangunguna ng ating pong napakasipag at napaka matapat na lingkod na si Pastor Marvin Sampo ng kanyang sambahayan at ng mga katulong niya sa gawain po diyan. Alam po ninyo, wala pong malaki o maliit na tungkulin. Ito po'y pare-pareha sa ating harapan ng ating dakilang Panginoon. As long as we give glory to the Lord, yun po ay malaking bagay. Let us continue to pray for Patter's House in Camden, Patter's House in Toronto, and let us pray that God will open another opportunity, another satellite in Canada, mga kapatid. Let us pray for that, mga kapatid, because always remember this, mga kapatid, this is not all about the name of the organization or the church. It's all about Jesus. Alam po ninyo, this is very liberating po ang atin pong gawain, because we are not uplifting the name of our group. We are uplifting only the name of Jesus, because yun po ang nararapat. The name above all name, the name of our Lord Jesus Christ. Kaya po, mga kapatid, sa konti ko pong naibahagi, konti ko pong pagninilay po natin ng kanyang mga salita, nawa po tayo na pagpala, purihin po ang Diyos, sumaatin po ang kanya pong kapayapaan. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, because you gave us, O Lord God, a door the which we can enter, O Lord God, and find pasture and safety and security, O Lord God. Salamat po, Panginoong Jesus, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus. Amen and Amen. Muli po, ang pagbati sa inyo pong, sa mga kapatid po, buhat dito po sa Europa. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Lino Magtibay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood.